Amen? Amen. Kasi sabi nga, if we don't expect, we will receive nothing. Kaya mag-expect tayo, natatanggap tayo. Mamaya mga kabataan, malaya kayong umiyak. Praise God. Malaya kayong sumigaw. Kasi medyo may aayusin sa ating mga sarili. At sabi ko nga, it's about time na tayo po ay lumaya sa Matthew 5:48 sa Message Translation. In our leads toward you. Kumbaga mga kapatid, ang ating identity, madali lang maintindihan. Kung kilala mo ang Diyos mo, maintindihan mo rin kung sino ka. Are you here, church? Amen. Magsabi kayo ng amen. Amen. So sabi ng Bible, pamuhayan natin ang ating identity. Sabi ng Hosea 12:13, sabi, wag po sasabihin niya, lahi namin ang ganito. Hindi ho. Praise God. Lahi ka ng makaharing lahi. Praise God. Hirama malagalog. At sabi pa dito sa Luke 6:35, generously and graciously, even when we're at our worst. Ang hirap mag-English kasi hindi ko na nilagay ang Tagalog. Kahit daw mahirap ang ating sitwasyon, mga kapatid, ang sabi ng Bible, praise God, yung created identity ay nariyan. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, created identity. Pero pag napumuli ang bawat isa. Kanina sabi ko sa likod, akala ko mga young people lang ang pangangaralan ko, may mga ano pala ko dito, yung mga elder, praise God. Hallelujah. So, ganun pa man, we will adjust kasi para hindi lang pangkabataan ang mensahe kundi para sa bawat isa, mga kapatid. So ang Diyos, hallelujah, ay mayroon pong created identity sa buhay ng bawat isa sa atin. Kasi sinasabi sa kaisipan mo, ikaw ay nilalang na marupok, nilalang na mahina, nilalang na makasalanan. Mga kapatid, ulitin ko, we were created in the image and likeness of God. Hallelujah. Sabi mo nga, image and likeness. Ngayon, i-differentiate natin. Ano ba yung created in the likeness of God? At ang Diyos ay magaling. Agree ba kayo? Amen. So therefore, tayong lahat din ay mga magagaling. Amen. Hallelujah. Ang Diyos ay malikhain. Agree ba kayo? Amen. So therefore, tayong lahat ay malikhain. Tama ba? Amen. So mga kapatid, kung anuman ang mayroong kakayanan ang Diyos, mayroon po tayo. Ngayon, mga kapatid, ano naman ang image? Ang image naman, born image, ang Diyos ay banal. Amen. Kaya we were created holy. Tulad ng sinasabi ko, alisin mo sa kaisipan mo na ikaw ay makasalanan. Kasi kapag inisip mo na ikaw ay makasalanan, parang sinasabi mo, okay lang sa'yo magkasala. Pero tayo ay create ng Lord na banal, abnormal sa banal ang magkasala. Amen. It's not normal for the holy to commit sin. Hallelujah! Kaya po ang mga tao nag-yield sa kasalanan. Kasi in their mind, tao lang ako nilalang, makasalanan, kaya parang okay lang magkasala. And remember that the Lord is just. Kaya dapat tayo, maunawaan natin at ang ating pong imahe, tayo po ay ganap. Praise God. Walang kulang-kulang sa atin. Praise the Lord. And we were created righteous and perfect. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, matuwid ka. Tawag na redemption. Redemption means, medyo lumalang ka tayo kaunti, bringing us back to the original state. Dahil nawala ang tao sa tunay na imahe, binabalik tayo ng Diyos sa tunay na imahe ng Panginoon. Amen? Sa pamamagitan ni Jesus. Palapakan nga po natin si Jesus. 3-timers. Anong sasabihin ng isa? Hindi ganyan. Lakasan nyo. Lakasan nyo, sabi nyo, hindi ganyan si Jesus. Hindi ganyan si Jesus. Amen? Amen. Mga kabinataan, mga dalaga, for you to be in, kailangan
kailangan mong matutong sumindi. Anong sasabihin natin? Hindi ganyan. Mahina talaga. Hindi ganyan. Lakasan nyo, mahina. Hindi ganyan. Pare, sindi tayo. Anong sasabihin nyo? Hindi ganyan si Jesus. Madali lang. Because you will know your identity if you know who Jesus is. Amen? Amen. Sabi niya, mag-shot tayo. Ano sasabihin nyo? Hindi ganyan si Jesus. Sa mga chismakers, ano sasabihin nyo? Hindi ganyan si Jesus. Sa mga bungangiran, ano sasabihin nyo? Hindi ganyan si Jesus. Yung mga magnanakaw, hindi ganyan si Jesus. Madali lang. Madali lang. Makilala ang sarili. Are you heard, church? Sabi mo nga, ang mga kababaihan, you are too beautiful to be hurt. Hindi kayo nilalang ng Diyos para saktan. Amen. Tama po ba, mga kapatid? Amen. You were not created to be hurt and to be broken-hearted. Walang sino man ang pwedeng sumakit sa iyong kalooban. Amen? Amen. Hallelujah. Sabi mo, I'm too beautiful to be broken-hearted. O ngayon, anong dapat yung gawin? Huwag ka na magpapaloko. Kasi ang problema sa kabataan, ang mga lalaki, mga bolero yan. Mga bolero yan. Pero masasabihin niya, hindi ako makakain pagka hindi kita kasama. Totoo ba yun? Hindi! Bolero nga eh! Hallelujah! Praise God! Bili mo, sabi niya, susungkitin niya yung mga bituin. Hallelujah! At ibibigay sa iyo. Hindi totoo yun. At your church, sasabihin ko na sa inyo, ang mga lalaki, bolero yan. Ngayon, kayo mga babae, para hindi masaktan, alam mo na bubulahin ka. Kahit hindi ka masyadong maganda, sasabihin, alam mo, parang prinsesa. Hoy! Bula yan! Bula yan! At ito, kung ang mga lalaki bolero, ang problema naman sa mga dalaga. Are you here? Oto. Binubula na, nagpapauto pa. Are you church? Ngayon matalino kayo. Praise God. Pag kami nagsasabi sa iyo na hindi siya makatulog pag hindi ka nakita, hindi kumpleto ang araw pag hindi ka niya nakita, huwag ka na magpauto dahil bolero ang kausap mo. Tama? Are you church? Pero wala sa MPG yan. Palapakan mo. Sabi mo nga sa katabi mo, sigurado ka. Hallelujah. Amen. Palapakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Church, tingin kayo sa akin, nung nandun kami sa Laguna, sabi ko, kung may nasasaktan, hindi gusto ng Diyos, hindi yun ang intended ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya ka nasasaktan kasi ginusto mo. Ginusto mo. Ngayon, kung medyo nakapunta ka ng medyo boyfriend na hindi caring, pinili mo yan. Pag sinasabi, kain tayo, ay, kumain ka ba gusto mo? Praise God. Wow, ka-sweet. Hallelujah. Naiintindihan niyo po ba? Kasi alam niyo po yung mga lalaki, good at first lang yan. Pag naliligaw yan, kahit shoulder bag, panyo lang ang laman, pagka kukunin ng lalaki, tapos siya magkakarga ng bag. Tapos pag sumasakay sa jeep, inaalalayan. Pagpapasok sa kotse, pinagbubukas ng pinto. Pag maglalakad sa tabi ng daan, ang babae nandito sa gilid, di ba lang lalaki ang masagasaan? Very clear, pero pag nag-asawa, nawag ka. Dahil pag ng grocery yan sa Pure Gold, ang daming bitbit ng babae, hindi natutulungan ng lalaki, ang sasabihin pa ng lalaki, bilisan mo! At kapag umakyat yan, itutulak na yan. Akala nyo hindi nagbabago ang lahat? Caring lang yan pagsimula. Kaya pag may nakikita ko mag-irog, maglambing, tapos pinaghahypan,
Hanggang dyan lang yan. Pabago lahat yan. Better, no? Better. Bitter. Yan. Inano ko lang. Praise the Lord. Palapakan natin si Jesus. Church, ang sinasabi ko, what I'm pointing out is, kung paano si Jesus nabuhay, gayon tayo mamumuhay. Is that clear and loud? Amen? Kung ano si Jesus, ganun ang gagawin mo. Kung anumang bagay ang hindi ginawa ni Jesus, huwag nating gagawin. Is that clear? O, madali lang, di ba? Okay, diretsoho tayo. Praise God. 3 punto lang. Nandang pamilya, mga kapatid, mayroong layunin ang Diyos. Bakit ikaw at ako ang nabuo? Actually, nagulat ako mga kapatid eh. Kasi sabi sa pag-aaral ng science, millions of sperm cells. Among millions of sperm cells, isa lang ang nabubuo. Sabi ng Bible, beforehand, bago palalangin ang mundo, ikaw ay dinesignate na ng Lord as a witnesses. Meaning, mapapatutuhanan mo ang biyaya because personally, naranasan mo ang biyaya. Masasabi mo na ang Diyos ay pag-ibig because personally you experience His love. Sasabihin mo ang Diyos ay buhay because you personally experience His presence. Kanina, grabe nangingilamin. All the angels. Akin lang ako umanta. Hindi ako tulad kay Destiny. Ganda na ng pangalan niya. Ganda pa ang boses niya, ano? Praise the Lord. Palapakan nga mo natin ang Panginoon. Ang tao sa Diyos at sumamba at maglingkod sa Kanya. So, ibig sabihin, lahat ng bagay, walang kabuluhan maliban sa paglilingkod mo sa Diyos. Amen. Kaya mga kabataan, pag uwi ninyo, huwag kayong papayag na na-ignite ka lang dito, na-transform ka, na bago ka. Sikapin mo na makapaglingkod sa Panginoon. Amen? Amen. Palapakan natin ang Diyos. Hallelujah.